Binuksan na ni Krisa ang pintuan sa gilid niya at walang imik na lumabas na siya doon. Hindi niya nilingon si Nick na nakahabol ang tingin sa kanyang bawat galaw. Ngumiti na siya nang harapin niyang muli ang mga to. Mauuna na rin ako sa loob. Dumiretso ka na lang sa banquet hall para hanapin ako mamaya. Mabilis mo naman siguro ako mahanap. Dagdag ng dalaga upang may patunayan dito na baliwala ang kanyang nararamdamang kaba. Ngumiti lang si Nick. Hindi sumagot kung payag ba sa nais na mangyari ng kasama niya. Sumara ang pintuan ng sasakyan. Pinanood ni Krisa na umalis yun patungo ng parking. Habang nakatingin dito ay bahagya siyang nagsisi. Sana pala hindi na lang niya yon sinabi at pumayag na hintayin na lang ang binata sa entrance. Paano kung biglang magbagong isip nito at takasan siya? E di naiwan siya doong mag-isa at buong party na naghihintay? Nakanganga? Hindi naman niya siguro gagawin sa akin yon. Kumalma ka nga, Krisa. Ang dami mong worries. Ayan na nakuha mo. Pabago-bago ang desisyon mo eh. Kastigo niya sa kanyang sarili na tanging siya lang naman ang nakakarinig. Nakatayo pa rin doon ang dalaga nang dumating ang kaibigan niya si Rita. Umibis ito ng sasakyan na pumarada sa mismong harapan niya. Hindi nito kasamang asawa niya. Lumapad ang ngisi ng kaibigan na makita na ang design ng suot ng damit niya. Malamang ay hindi inaasahan niya ni Rita ngayon dahil pa-demure naman talaga siya noon pa. Oh my God, girl! Pak, paniguradong taob na kaagad si Ami dyan pa lang. Hagod na ni Rita sa kabuuhan ni Krisa. Grabe ang pakita ng mga legs at cleavage mo ha. Hindi ka ba pagagalitan ni Atty. Bentacourt kapag nakita niya ang suot mo? Baka mamaya magkaroon pa siya ng kaaway nang dahil sa'yo. OA na reaction pa ni Rita. Ang OA mo, mas revealing pa nga yung suot mo sa akin eh. May takip pa rin naman ang cleavage ko ah. Depensa ni Krisa sabay hawak na sa dibdib niya. Habang mahina na doong natatawa. Ikaw ang dapat ang kabahan sa atin. I'm just kidding, ikaw naman hindi na mabiro. Nasa na ba si Atty. Bentacourt? Hindi mo siya kasabay pumunta? Kasabay, nagpa-park lang siya ng sasakyan. Hindi niya na ako isinama, paliwanag niya sa kaibigan. Halika na Rita at mauna na tayo sa kanya sa loob. Ano yung hinila ng isang braso nito? Sure ka? Hindi natin siya hihintayin at isasabay papasok? Hindi na, alam naman niya kung saan ako hahanapin at nagpaalam na rin akong uuna na sa banquet hall. Hindi nga, maganda pa rin yung sabay kayo para may grand entrance. Hintayin na natin siya, Krisa. Hindi na, mauna na tayo sa kanya. Para kang timang. Pero Krisa, sige hintayin mo siya dito, mauna na ako sa inyo sa loob. Bitaw ni Krisa sa braso niya sabay marcha papasok ng entrance. Krisa, hoy! Pigil ni Rita sa kanya na hindi pinansin ni Krisa. Hay nako naman, ang gaga, iwan ba naman ako dito para binibiro ko lang naman siya. Bulong nito kaagad hinabol ng kaibigan para sumama na. Huwag kang ampikon, ang OA. Parang hindi ako kilala, nagbibiro lang naman ako. Diyos ko, literal na seneryoso mo na naman lahat. Tinawanan lang siya ni Krisa. Alam mo girl, hindi ko na mahintay na magkita kay ni Ami. Pag-iba nito ng topic nilang dalawa. Gaga, hindi tayo pumunta rito para lang makipag-away sa kanya. Nandito tayo to reconnect with our former classmates dati. Sus, wag kang ang pasanta. Hindi yan ang mindset ni Ami Krisa. Narito tayo para ipahiya ka niya. Sa tingin mo kung ano ang iniisip mong yun ang gusto niya? Nag-invite pa nga siya nang hindi naman dapat kasali sa reunion eh. Pinagkibit-balikat na lang yan ng dalaga. Lumula na sila ng elevator kung saan wala silang gaanong nakasabay. Nang makarating ang elevator sa floor ng banquet hall at bumukas ang pinto, nakita nila si Ami na nakatayo sa entrance ng hall. Doon, naisip ni Krisa na dapat pala talaga ay hinintay nila si Nick para naman pasabog na kaagad ang tagpong ito. Nakararating pa lang nila, paniguradong matatameme kaagad ito oras na makita ang kasama niya. Sabi sa iyo eh, dapat hinintay natin ang powerful na abogadong kasama mo dito. Bulong ni Rita na puno ng paninisi na animoy nabasa ang mga iniisip niya. Perfect timing sanang sandaling ito, Krisa. Hayaan mo na. Sa gabing yun, nakasuot si Ami ng aluring na pulang dress. Maganda naman yun. Lalabas ang kaseksihan ng sino mang magsusuot. Hapit na hapit yon sa katawan niya na isang maling galaw ay paniguradong mahuhubaran siya sa mata ni Krisa. Pang-formal naman yun pero kulang na lang ay makitang buong kaluluwa. Sa haba ng slit na halos makita ng tinatago nitong perlas.
Diyos ko, dapat pala hindi na lang siya nagsuot ng damit kung ganyan din naman. Komento muli ni Rita sa gilid. Rita, naglilihi ka ba? Sige ka, makamukha niya na magiging anak mo. Afford mo ba yon? Hindi tigilan mo nga ako. Galit na galit ka kasi sa kanya eh. Sinasabi ko lang ang point ko, Kriza. Nakita ng dalawang bagong dating sa hall si Alex na akala mo'y hari ng class reunion nila. He was sitting in the best seat in the hall and obviously saw them already. Kuminang ang mga mata ng lalaki nang maaninag ang pamilyar na bulto ni Kriza. Mabilis siyang tumayo sa pagkakaupo upang lumapit sana ngunit hindi niya magawang ihakbang ang paa nang mabilis siyang harangan ni Ami. Si Ami na hindi pa nakikitang pagdating nila Kriza sa hall. Saan ka pupunta? Diyan ka lang. Hindi sumagot si Alex, iniwas ng mga mata sa banda ni Kriza na nasa bulwagan pa. Dati pa ay alam na niya na maganda naman talaga si Kriza. Ngunit ngayong gabi ay iba siya sa dating postura at aura. Sobrang lakas ng apil niya sa mga lalaki. Makahulog ng brief iyon. Hindi naman nakaligtas yon sa mga mata ni Rita. Tingnan mo ng pahapyaw ang ex-boyfriend mo. Halos tumulo ng laway kakatitig sa'yo ng malagkit. O ano ngayon, iiwan-iwanan ka niya dahil sa pera. Tapos tululaway naman pala siya. Paniguradong sising-sisi na yan sa mga ginawa niya sa'yo. Ngayon manigas siya. Dahil nakahanap ka na ng tamang lalaking para sa'yo. Si attorney yon, mahinang natawa si Kriza. Tama naman ang kaibigan niya. Wala na talaga siyang amor kay Alex magmula nang matikman niya si Nick. Nahulas lahat sa katawan niya ang natitirang pagmamahal dito. Hindi niya alam na posible palang mangyari yon. Akala niya hindi siya makakabangon sa dating nobyo. Pero ngayon, masasabi niyang wala na lang ito sa kanya. Hindi na niya kinuwento pa ang ginawa nitong pagpunta sa kanilang bahay para makipag-ayos. Sinarili na lang niya lahat ng iyon. Hayaan mo siya, huwag mo nang pansinin. Malamang sa tabi niya mauupo si Alex. Hindi siya sumusuko. Dapat matalo ka niya. Okay lang yun, wala naman akong pakialam. At isa pa, hindi hamak naman na mas gwapo sa kanyang kasama ko. Oh my goodness! Natutup ni Rita ang sariling bibig. Naku, ang lala mo na girl. Mahal mo na talaga si attorney. With matching hampas pa yon sa kanyang isang braso. Gaga ka, hayaan mo isaksak ni Ami yang si Alex sa baga niya. Wala namang aagaw sa kanya. Oops, ingat na lang siya kay Nati. Dahil kasama kong future niyang bayaw. Sagot ni Kriza na puno ng amazement ang mga mata niya. Gaya ng sabi ko kanina, wala na akong pakialam sa kanila kahit pa maglampungan sila sa harapan ko. Diin pa ni Kriza sa linyang binitawan niya. Muli pang iginala ng magkaibigan ng kanilang mga mata, naghahanap ng tamang tiyempo upang kunin ang atensyon at makausap nila si Ami nang hindi magiging involved doon si Alex. Isa pa may mga grupo pang inistima ang babae kung kaya naman hindi sila dalawang biglang makasingit. Nanatili lang silang dalawa na nakatayo sa may bulwagan ng hall. Ang ibang mga naruroon ay nakita na sila ngunit hindi naman sila pinag-ukulan ng pansin. Saglit lang silang tiningnan pagkatapos noon ay wala na agad. Tama ang mindset na ganyan girl. Huwag ka namang hinayang kay Alex. Isipin mo na lang naging kapalit noon. Isa pa, malaya ka na. Saka hindi hamak naman na okay ang pumalit sa kanya. Tinaasan lang ni Krisa ng kilay si Rita sabay kibot-kibot ng kanyang labi. Sign yun na sinasabi niyang tumahimik na to. At ayaw na rin niyang pag-usapan pang nakaraan na dapat nilang kinakalimutan. Baka kapag narinig pa ni Alex ay isipin nitong hindi pa siya nakaka-move on sa relasyon nila noon. Pero nakakainis pa rin sila girl. Tayong may class reunion pero ang buong atensyon ay nabaling na sa ex-boyfriend mo. Daig pa ang nag-imbita ng clown para dumugin at magpa-picture sa kanya. Kabig na hinaing na pa rin ni Rita kaya naman muling nilingon ni Chris ang pwesto kung nasaan si Alex kanina. Sa mga sandaling yun ay napapalibutan ng kumag ng mga hitad na former classmates nila ang ilan pa. Sa kanya ay mga asawa na. Hindi na sila nahiya. Pinapakita lang nila ang kalandian sa katawan nila. Ang kikiri pa rin. Nais pa yatang makatikim ng ibang sandatang mga to porkit wala ditong kanilang mga asawa. Diyos ko kadiri. Dapat sa kanila yung pinaparanas na ipahiya eh. My God! Walang development. Ang tatanda na pero mga walang pinagkatandaan. Talagang sila pang naglalako ng kanilang katawan. Napailing na lang si Kriza, hindi pinansin ang samot-saring mga komento ni Rita, kahit na totoo naman yon.
Nagpapakyut at pinapalit pang tinig ng mga babaeng yun habang kausap nila si Alex nang mukha'y parang naiirita na sa mga kaharap niyang makikiring mga babae. Subalit kilala niya si Krisa, wala siyang palalagpasing sandali, lalo na't ang mga ito pa ang kusang nagpapakita ng motibo sa lalaki. Malamang bago matapos ang event na yon ay nakapili na siya ng isa o higit pa sa mga babaeng yon para paglaruan sila hanggang magsawa siya at makuha ang gusto niya kung yun ang gugustuhin niya. Huwag mo na kasing pansinin, akala niyan tingin ka ng tingin sa kanya may gusto ka na. Ikaw din, gawan ka niya ng issue. Malamang aawayin ka ng asawa mo oras na malaman niya yon kahit hindi naman totoo. Wika ni Krisa sa pabirong tono para alisin ang atensyon dito ng kanyang kaibigan. Ew! Ako papatol dyan? Huwag na uy! Ngumiwi pa sa Rita upang ipakita kay Chris ang nakakasuka ang dating nobyo. Mukha siyang ewan. Nagtataka nga ako kung bakit mo siya nagustuhan eh. Red flag pa. Pahapyaw na sinulya pa ni Krisa si Alex upang magtamala ang kanilang mga mata. Umismi siya. Samantalang nanatiling nakatitig ang lalaki sa kanya. Hinawakan na lalaki ang kupitan ng alak at sumimsim dito ng paulit-ulit. Hindi niya inalis ang mga mata kay Krisa na agad na nagbawi ng tingin sa lalaki. Halika na Rita, magbayad na tayo ng shared sa ambagan natin nang makaupo na rin tayo sa ating magiging pwesto. Ano yung nakaramdam ng pagkairita sa paninitig ni Alex na para siyang hinuhubaran? Kung may gusto siyang titingin ng ganon sa kanya, sinik lang yon. Ikaw ang unang magbayad. Nagpahila si Rita kay Krisa patungo sa pwesto ni Ami. Oh, narito na pala kayo. Malakas na saad ni Ami nang makalapit sila. Bayad ko, bilangin mo pa kung gusto mo. Walang amor na abot ni Rita ng bayad. Tinanggap naman yun ni Ami na ang mga mata ay nakalapat pa rin kay Krisa kahit si Rita ang kausap niya. Hindi niya binilang ang perang ibinigay nito dahil nasa dalaga pa rin ang atensyon niya. Sa kasuotan nito, maganda yon pero naniniwala siyang mas maganda pa rin siya. Ngumisi si Ami at humarap pa kay Krisa na walang pakialam sa anumang reaksyon na ibinibigay nito ngayon sa kanya. Sorry Krisa ha, protocol kasi natin ang mag-ambagan para sa lahat ng gastos at bayaran dito. Kailangan mo patuloy magbigay ng ambag. Pwede ka naman magsabi kung kulang ka financially. Hindi na kailangan Ami, afford ko naman. Isa pa, may budget akong nilaan para sa class reunion. Hindi siya masakit sa bulsa dahil hindi rin naman biglaan. So okay lang talaga. Talaga? Mabuti kung ganon. Pero alam mo kung gagamitin mong drama ng buhay mo sa nangyari sa pamilya mo, baka may maawa sa yung ibang classmates. Ang dami mo namang sinasabi, Ami. Yan na nga nagbigay na siya sa'yo. Gusto mo na siyang maging kawawa sa harapan ng ibang tao. When in fact, afford niya na nga magbayad ng shares sa ambagan natin. Iritabling singit na ni Rita na panay na ang irap. Panay parinig ka pa sa GC hindi ba? Na yung mga walang pang-ambag, huwag nang pumunta. Nakakaloka. Tapos ngayon kunwari nakikisimpat siya kay Krisa. Huwag ganun, ang plastic ng dating mo, Ami. Ikaw bang kausap ko? Hindi di ba? Masama bang makisimpat siya kay Krisa? Malakas ang boses niya para marinig ng lahat dahil sinasadyang ipahiya niya si Krisa. Oo, masama. Lalo na kung hindi naman totoo. At bukal sa puso mo yun, Ami. Malumanay pa rin ang boses ni Krisa kahit na sobrang irritable na niya sa mga pinagsasabi nito. Uulitin ko, afford kong bayad kaya bilangin mo na para naman wala kang masabi mamaya na kulang ang binayaran ko sa'yo. Ginawa ni Ami ang sinabi ng dalaga, parang utu-utong binilang nga nitong perang binayad niya. Nagulat ang babaeng mukhang suma nang makitang para sa 2 tao ang binayaran ni Krisa. Para sa 2 tao? May kasama kasi ako. Nasa ibaba pa lang, nagpapark ng dala niya sa sasakyan. Hindi nagbanggit ng pangalan si Krisa, hindi na niya kailangang gawin yon. Wow! Ang lakas talaga ng loob mo. Huwag mo sabihin sa akin na dinala mo talaga dito sa class reunion natin ang matandang lover mo. Diyos ko naman, Krisa. Nakakahiya ka na. Pinagkibit-balikat lang yun ni Krisa. Mahina namang humagikik si Rita sa gilid niya. Nai-imagine na nito ang gulat nitong mata mamaya kapag nakita kung sino yon. Hanap ka rin ng sugar daddy mo para hindi ka mainggit. Bulong-bulong ni Rita na sinadya pang lakasan para marinig ni Ami. Inggit ka na naman sa anong meron si Krisa. Excuse me, hindi ako naiinggit. Naawa lang ako sa kanya dahil kailangan niyang kumapit sa patalim para lang magkapera. Tinakpan pa nito ang bibig, unti-unti napipigtas ng pasensya ni Krisa. Ngunit hindi niya pwedeng ilapag kaagad ang alas niya. Pababayaan na lang niya muna itong magsaya ng kaunting oras lang naman. Alam mo, Ami,
Hindi ko kailangan ng awa. Ako naman ito at hindi naman ikaw, kaya tigilan mo na yung pagiging plastic na pakikitungo mo sa akin. Nagkaroon ng katahimikan sa kabuuhan ng hall na parang may anghel na dumaan. Ang mga dating kaklase nila ay may kanya-kanyang ekspresyon na sa mukha. Kriza used to be the campus sweetheart, sikat siya at gusto ng lahat. Her family was middle class, kaya marahil hindi rin inaasahan ng karamihan sa kanila na pagdadaanan niya ang lahat ng mga nangyari sa kanilang pamilya. Ang ilan rin sa kanila hindi naniniwala na magagawa niya yon, ang magpagamit sa matandang hukluban gaya ng kalat na balita sa kanya. Ngunit ngayon na sila mismong makakasaksi ay wala nang ibang dahilan para hindi sila maniwala kay Ami. Isa lang naman ang rason noon. Si Alex na kung masama lang ang ugali niya, siya ay kanina niya pa pinagsigawan na salarin sa mukha ng mga taong nasa lugar. Wow, ako pa talagang plastic. Concern lang naman ako, so stop being concerned kung yan ang tawag mo sa ginagawa mo. Hindi ko yung kailangan. Napangiwi ang ngiti ni Ami nang makita kung gaano naging matapang si Kriza. Rumihistrong pagkapahiya sa kanina ay nakangiting mukha. Nagsimula na magbulungan ng ibang nakarinig. Saan bang table namin na makaupo na? Si Rita natatawa na sa talon ng reaksyon ni Ami. Ang iba naman inatawa at nagbigay na komento sa pagiging matapang ni Kriza na para sa kanila'y wala na rin sa hulog dahil siya ang malikuno sa kanilang dalawa ni Ami. Ang iba ay dumistansya na. Mga taong orihinal na nasa isang mesa nila ni Rita na sana'y kasalo nila'y tahimik na nagmungkahi, nalilipat sila ng uupuan nila. Maging ang mga inayayahang guro ng kanilang klase noon ay lihim na napabuntong hininga sa kamusyong nangyayari. Naisip nila na ang buhay ng mga estudyante sa lipunan ngayon ay hindi kasing simple lang kagaya na nasa paaralan pa sila. Tumingin si Ami sa kapaligiran at kumiti ng may kasiyahan. Ito ang gusto niya, ang mapahiya si Chris at patunayang palaging tama siya. Okay everyone, maupo na kayo. Ilang sandali pa yung magsisimula na tayo. Hindi na matiis ni Alex ang nakikita niyang pangbubuli sa dating nobya ng mga taong naroon. Tumayo na siya takmang lalapit na sa kanila nang bumukas ang elevator ng palapag. At dahil tahimik ang paligid ay dinig ng lahat ang tunog ng pagbukas noon. Kung kaya naman nabaling na ang buong atensyon nila rito. Iniluwa noon si Nick Bentacourt na nakapamulsa ang mga palad habang chinecheck kung tama ba ang kanyang napuntahang lugar. Napanganga ang karamihan na makitang matangkad na bulto at gwapo. May malamig na aura at kilala ng lahat na marangal ang ugali ng binata. Umingay ulit ang banquet hall. Hindi sila makapaniwalang makita nila sa personal ang kilalang abogado na si Nick Bentacourt. Oh my God! Ang gwapo niya! Oo nga, ang layo niya sa personal niyang itsura. Parang mapapati yata ang garter ng panty ko. Gaga, ako nga kanina ko pa gustong hubarin ng suit ko. Mapansin lang niya. Huwag nga kayo, malamang may kasama yan dito. Baka wala rin, baka talagang invited lang siya sa reunion. Imposible, busy yan. Hindi yan magsasayang ng panahon sa atin unless na mas importante ang taong nag-imbita dito. Hindi kaya kakilala siya ni Ami na siyang punong abala ng class reunion natin? Sinang-ayunan yun ng halos lahat, napatayo ng mga guro. Ganun din ang mga magulang ng dating students ni Kisan invited ni Ami dito. Bukod sa kilalang binata, batid nila ang sino mang mapapadikit sa pamilya Bentacourt ay nagiging kagalang-galang sa iba. Hindi lang yon, sobra silang blessed. Sa kabila ng batid nilang isnaberang binata, napansin nilang kabaliktaran siya ngayon ay pinagtaka ng lahat. The show will start. Si Rita na halos manuyo ng nangalangala sa excitement. Hindi naman maitagong kaba ni Krisa sa pagdating ni Nick. Agaw eksena kasi ito. May ilang kalalakihan na naglakas ng loob na lumapit kay Nick matapos na makatanggap ng bati sa karamihan upang abutan lang siya ng stick ng mamahaling sigarilyo ngunit walang kurap at hirap na tinanggihan niya lang. Nagpataas na yun sa kilay ni Kriza. Hi, salamat sa mga alok niyo pero hindi ako pinapayagang magsigarilyo ng girlfriend ko sa ganitong event lalo na't ipapakilala ko sa harapan ng maraming tao. Napasinghap ang halos lahat na nakarinig. Makahulugan na silang nagkatinginan. Hindi na maitago ang katanungan kung sinong tinutukoy nitong girlfriend. Isa pa, ang alam nila ay single ang abogado kaya hindi nila maintindihan ang mga pinagsasabi nito. Parang maiihi naman sa kilig si Krisa. Hindi sa pagiging asyomera niya pero naisip niya na siya ba ang pinapakilala nitong nobya? Sobrang unexpected naman noon. Napalingon na siya kay Rita na impit na tumitili. Nang aasar ng mga tingin nito, Girlfriend? May girlfriend ka, Attorney Bentacourt?
Lakas loob na tanong ni Ami na mabilis na humakbang palapit kay Nick at walang intro upang magpakilala siya sa binatang abogado. Yes, sasabihin ko ba naman kung wala? Imposible. Wala ka namang... Naputo lang sasabihin nito nang iwanan na siya ni Nick at bagtasin ng daan patungo sa kinatatayuan ni na Krisa at Rita. Muli pang napasinghap ang mga taong naroon nang wala nang pakundangang akbayan niya ang dalaga. Hindi pa si Nick na kontento sa mukha ng maraming gulat na gulat. Muwaba pang kamay niya na nasa balikat ni Krisa upang pumulupot sa bewang ng dalaga. Bahagya niyang hinila to palapit sa kanya upang taniman lang ito ng pinong halik sa noo niya. She is my girlfriend. Siya ang nobya kong sinasabi sa inyo na pinagbabawalan ako. Kulang na lang ay himatayin sa gulat si Ami nang marinig ang anunsyo nito. Hindi niyo kailangan maging magalang sa akin. Itrato niyo na lang ako kung paano niyo itrato ang girlfriend ko. Okay na sa akin yun. Isa pa, sabit lang din naman ako dito. Escort lang ako kumbaga. Pasensya na Attorney Bentacourt. Tumango lang si Nick doon na pagtanto ng karamihan na ang sinasabing matandang lover ni Krisa ay ang famous pala na abogado. Sugar daddy nga ito pero hindi pa naman ganun katanda. Muling nabalot ang katahimikan ng banquet hall at wala ni isa sa kanilang muli doong nagsalita. Malapad na ngumiti pa si Nick. Hindi inalis ang kamay sa bewang ni Krisa na iginalang mata. Bayaw, narito ka rin pala. Taas na isang kamay ni Nick nang tumigil ang mga mata niya kay Alex. Hindi ka ba baka sana saya ang mukha ng abogado kahit nakangiti pa to? Binalingan na niya si Krisa, kumindat na patuloy ng sinasabi niya about kay Alex. Baby, hindi mo naman sinabi na classmate pala kayo. Natutuwa pa naman si Nati na pumupunta sa ganitong mga party. Attorney Bentacourt, hindi namin siya classmate. Kaya invited lang siya ni Ami. Sabat ni Rita dahil alam na hindi magagawa ni Krisa ang magpanggap ayon sa gusto ng abogado. Ganun ba? Akala ko classmate niyo eh. Naninigas ang buong katawan ni Alex. Ginawa na naman siyang katawa-tawa na magiging bayaw. Kanina iniisip niya na tulungan si Krisa sa mga bully, ngunit nagdala na siya ng tagapagtanggol sa kanilang hindi lang basta. Di kalibre ito dahil siya lang naman ang pinakamakapangyarihang tao sa lugar nila. Kinuha niya ng baso ng alak at inom lahat ang laman noon sa isang lagok lamang. Cheers for a talented man and a beautiful woman. Taas pa ni Alex ng hawak na kopita upang doon mabaling ang atensyon ng marami at tuluyang maalis na sa kanya. Otomatikong umirap si Krisa kay Nick nang ibaling nitong mga mata sa kanya. Gusto niyang ipakita ditong hindi niya gustong sinabi niya. Pinapalabas nitong masama siya kahit na hindi naman totoo. Mahina lang yung ikinatawa ng abogado. Alam niyang medyo napikon niya ang dalaga. Hindi naman yun ang intention niya. Ang gusto niya lang talagang iparating niya sa mga naroon ay submissive siya sa kanya bilang boyfriend nito. Yun lang, subalit naging mali naman ang pagkakaintindi doon ni Krisa. Kailan pa kita pinagbawalang manigarilyo ha? Palihim na asik nito sa kanya sa mahinang tinig. Ngumisi lang si Nick bilang tugon sa kanya. Alam niyang magre-react doon ng dalaga at hindi nga siya nagkamali. Sinabi lang naman niya yon para pag-usapan ito at maka-earn ng respeto na nakita niyang wala ni Katiting sa mga dating kaklase nila na kaagad niyang napansin pag-apak pa lang sa lugar. Hindi lingid sa kaalaman niya ang mga nangyayaring pangbubuli sa kanya, lalo na noong si Ami Caballar na nag-set ng kanilang class reunion upang mas lalo pa siyang ipahiya. Alam niya na ito ang dahilan kung bakit nawalan ng trabaho ang dalaga. Yun din ang dahilan kung kaya pinilit niyang pumunta sa kabila ng tight na schedule. Gusto niyang ipakita sa lahat na may ibubuga si Krisa, meron itong mapagmamalaki. Huwag mo nga palabasin na kaya kitang manduhan, Nick. Angel pa ni Krisa na hindi makuha ang punto ni Nick. O ano kaya, hayagang pinapakita na niya yon ng abogado sa kanya ngayon. Hindi na lang siya pinansin ng binata na parang wala itong narinig. Natatandaan ni Krisa kung gaano kaburara si Nick sa bahay pagdating sa habit ng paninigarilyo nito. Hindi nga lang siya makapagreklamo dahil siyang sabit sa bahay na yon. Minsan naninigarilyo pa to habang nakasandal sa kama. Hindi lang yon, hahalikan pa siya nito kahit na nakikita naman itong iritable na mukha niya. Ganun pa man may pagkakataon na gusto pa rin ni Krisa ang ginagawa nito sa kanya. Hindi sa biglang pag-iinarte niya pero alam niyang bully lang ang lalaki. Pero nararamdaman pa rin niyang maayos pa rin naman ang trato nito. Chris, sa tingin mo okay na to? I mean, okay nang makukuha ang respeto mo pagkatapos ng event? Ayoko makitang minamaliit ka pa nila. Gusto kong respetuhin ka nila kaya ginagawa ko mga to.
Hindi ko alam, batid ni Krisa ng lahat ng bad rumors na tungkol sa kanya ay unti-unting maglalaho after ng event. Sigurado siya doon, malamang, ngayon na alam na nilang girlfriend siya kuno ni Nick ay marami sa mga attendee ang makikipagkaibigan sa kanya upang makahingilan ng pabor sa abogado kung sakaling kailangan nila. Hindi na yun mahalaga para sa dalaga. Ang mahalagay alam nilang pag-aari niya si Nick kahit na alam niya sa kanyang sarili na pawang pagpapanggap lang naman lahat ng ginagawa nito sa kanya. Mula sa bewang ni Krisa ay bumaba ang palad ni Nick sa nalalamig na kamay ng dalaga at mahigpit na yung hinawakan. Ngumiti pa sa kanya si Nick nang lumingon siya dito na parang sinasabi na hindi niya kailangang kabahan. Basta kasama niya ito at siya na ang bahala sa kanya. Naniniwala naman siya sa kakayahan ng abogado. Hindi lang talaga siya sanay na ganun ka-sweet si Nick sa harapan ng maraming tao. Nakakapanibago, nagka-boyfriend din siya kaya lang hindi naman ito ganito ka-clingy. Siya pang may gustong nakadikit dito. Humakbang na sila patungong ng table kung saan ang nakalang upuan nilang dalawa. Ang mga feeling na may mataas na profile ng mga tao sa event ay binigay ang pangunahing upuan sa venue at hinayaan si Nick na doon maupo. Ang ilang mga guro na dati nilang paaralan ay tumingin kay Krisa na may mapagmahal na emosyon. Taliwas yon sa mga paninitig nila dito kanina na puno ng pang-aalipusta at panlalait sa kalagayan niya na may matandang huklubang ginagatasan kuno. Marapat lang naalagaan mo si Atty. Bentacourt, Krisa. Oo nga, misa ka na makatagpo ng ganyang tao buong buhay mo. Kaya nga iha, huwag mo nang palagpasin at sayangin ang malaking opportunity na dumating. Marahang tumango si Krisa kaakibat ng peke niyang ngiti para sa kanila. Hindi lang yun ang nagbago nang magtungo sila sa banquet hall at maglakad-lakad doon. Karamihan sa mga naroon ay nakikipag-toast sa kanila ng kanilang braso. Lalo na kay Krisa na parabang napaka-famous niya sa kanila nung nag-aaral pa lang sila. Hindi humiwalay si Nick kay Krisa kung nasa ng dalagi naroon din siya. Hindi sa binabantayan niya ito pero parang ganun na nga. Pinipili lang din niya ang mga makakainom niya doon. Minsan tumatanggap siya ng baso ng alak. Madalas namang tinatanggihan niya. Tila ang palusot niya, kailangan niya pang magmaneho at hindi siya pwedeng malasing na nauunawaan naman ng marami. Panay ang irap ng lihim ni Krisa sa kanya kapag naririnig ang pagpili nito sa tubig kuno dahil umano'y magdadrive pa siya ng sasakyan pauwi kahit na mataas naman talaga ang tolerance niya sa alak. Gusto lang niyang magpakitang gilas at ipakita sa lahat kung gaano niya inaalagaan ang kaligtasan nila ni Krisa. Lalo na kay Alex na kanina niya pa napapansin ang mainit na paninitika kay Krisa. Likas din sa maalaga si Krisa kung kaya naman lantaran ang ginagawa niyang pagsisilbi sa kasamang abogado. Huwag mong damihan, baka hindi ko kayang ubusin. Hilig ni Nick sa may balikat ng dalagang na willing lagyan siya ng pagkain sa plato. Natigilan na doon ang dalaga at biglang nahiya sa asta nitong parang bata. Unless salo tayo, tutulungan mo kong ubusin ang lahat ng pagkain nilagay mo sa plato ko. Namumulang napahagik-hik na doon si Krisa. Kinagat niya na ang labi upang itago ang kahihiyan. Hindi nakaligtas yun sa mga tao na kapaligid sa kanila na parang mata ng lawin ang ginagawang pagbabantay sa kanila. Nakamonitor ang bawat galaw nila. Feeling tuloy ni Krisa ay naging instant celebrity siya. Sorry, sige. Tutulungan na lang kitang ubusin yan. Nakakahiya naman kung magtitira tayo ng pagkain. Baka makarinig tayo ng litanyang maraming nagugutom sa lansangan tapos tayo nag-aaksaya. Good girlfriend. Papuri ni Nick na medyo nilakasan pa ang kanyang sweet na boses. Pasalamat na lang talaga si Krisa na sa kabilang lamesa nakaupo si Rita dahil kung nakaharap nilang kaibigan, malamang hindi niya na alam kung anong kahihiyan ang daladala niya sa pangiinis nito. Ganun pa man ay nakikita niya pa rin ang panakanakang tingin nito na parabang kahit nasa kabilang table siya ay alam niya ang mga nangyayari sa kanya. Sa kanilang dalawa ni Nick, dahil sa kanila itong banda nakaharap, panay ang kibot ng bibig tuwing magtatama ang kanilang mga mata, nang iinis pa rin doon. Just enjoy the moment, girl. Bukan ito ng bibig na saglit na magtama ang kanilang mga mata. Be happy. Dugtong nitong kinairap lang ni Krisa sa kanya dahil alam niyang nanunukso ang kaibigan. Naniniwala si Rita na kahit na kung sakali mang hindi pa kasalan na abogado ang kaibigan niya si Krisa, hindi na magiging masama ang future nito dahil wala nang maninira ng dahil sa protection ni Nick. Para kang sira, wag mo nga akong tingnan ng ganyan. Ganti ni Krisa na bahagyang nailing. Tumikim si Nick upang kunin ang atensyon ni Krisa at upang malaman kung sino sinasabihan nito ng huling sinabi. Nang mapansin niya ng dalagay, nahiya na siyang umayos ng pagkakaupo. Si Rita, kung ano-ano naman ang sinisay niya sa akin. Nangaasar. Wala sa sariling sumbong niya, mahinang tumawa lang si Nick. Sa kanyang paningin ni parang biglang naging cute pa ang dalaga. Hindi naman sasabihin bungayo ng alak na nasa katawan niya. Dahil kaunti lang yon.
Paanong pang-aasar? Bulong ni Nick sa kanyang tenga na nagbigay ng kakaibang kiliti.